Oh, hindi ba? Mainit ang issue ni Franco Mabanta, ha? Mainit pa rin ang issue ni Franco Mabanta. And medyo delikado yung kanilang yung kanilang network na Peanut Gallery. Hindi niyo siya kilala, no? Kung hindi niyo siya kilala, bago lang kayo sa politika. Oh, dahil matagal naman ng personality yung Franco Mabanta. Pero yung Franco Mabanta na yan, never yan naging empleyado ng Duterte administration. Marami namang mga Duterte supporter na hindi naman konektado sa administrasyon. Hindi binabayaran, sinusweldohan ng administrasyon ni Pangulong Duterte noon. Hindi katulad ngayon. Kasi ito si Franco, nung 2016 pa lang, tumatakbo pa lang vice presidente si Bongbong, niya na yan, binabayaran niya na yan. Empleyado niya na yan. Oo, dito sa Duterte, kaya nagtataka tayo bakit pinipilit nilang idikit itong si Franco kay Pangulong Duterte. Ito kaya si Franco ay nilaglag ng sarili niyang mga amo dahil wala silang makitang dungis, dumi, maibato sa mga Duterte. O kasi magsosona na mga bossing, ano ang sa tingin ninyo isosona ni Marcos? Wala tayo isang taon, mantakin ninyo isang taon na yung kanyang sona na mahiya naman kayo. Wala naman nahiya ang mga walang hiya. Mahiya naman kayo tapos wala naman nakulong. Ang mga nakulong, sabi ko nga sa inyo, nakulong si Bong Revilla, Diyos ko po. Makinalaman ni Bong Revilla dyan. Hindi naman siya miyembro ng sindikato dyan sa DPWH. Pero siya ang nakakulong ngayon, hinihearing yung kanyang bail. Ito, makakasuhan si tawag dito, Chis Escudero, Villanueva, meron pa parang 4 na senador daw yan. Siguro pinahihina nila yung hold ni VP Sara sa impeachment proceedings diyan sa Senado. Alam nila medyo mapapahiya talaga sila, mawiwindang sila pagdating na diyan at nagpakitaan na ng ebidensya, kasi alam talaga natin na itong impeachment ni VP Sara political ito at wala talaga silang ebidensya, because kung meron silang ebidensya sana minadali nila to in a sense na kompleto yung kanilang mga ebidensya at dokumento. Hindi na sana sila nag-conduct ng mga investigation ganyan, mga probing questions. Di ba? Yung mga clarificatory questions, something like that. Sana hindi na sila nagganon. Pero the fact na naghanap pa sila, I'm pretty sure na pagdating talaga dyan sa impeachment court, which is dyan sa Senate, talagang malulusaw yan. 3 years nang pinaghandaan ng 3 years nang pinaghandaan ng grupo ni VP Sara yan. Tapos, wala namang bagong ebidensya or articles of impeachment bukod doon sa sa pag-outburst daw niya di umano dyan sa isang Zoom press conference, kasama nga tayo doon. So hindi ko talaga alam bakit dinidikit nila itong Franco Mabanta na ito kay Pangulong Duterte Pero sabi nila, Boss Dada, nabasa ko kasi mga comment ninyo. Sabi ko kasi kung meron kayong mga ibang analysis, lagay nyo dyan. May sinasabi sila na, Boss Dada, di ba tao ni Matibag tao ni Bongbong si Matibag dahil siya naman na nag-appoint kay Matibag. Kung si Franco ay taga Malacanang, bakit pumayag si Matibag na Bakit pumayag si Matibag na siya ang nag-operate? Kung ayun na nga, isang anggulo kasi dito, pwedeng isang anggulo dito. Syempre, congresswoman yung asawa ni Matibag Congresswoman. Kasi kung ang away na ito ay between the Marcos and itong Romualdez, syempre si Romualdez, meron din niyang mga kumbaga politiko sa bulsa niya. Mga may utang na loob sa kanya, katulad niya, nila Luistro, mga ganyan. Hindi ba? So bakit si Matibag? Si Matibag kasi ang pinaka pwede lang nating isipin na dahilan asawa niya congresswoman, and di umano ito, hindi totoo ito malamang, pero parang bilyon daw ang allocation niyan ng project sa kanyang distrito sa Laguna dahil matindi ang baha diyan so pwedeng ganon. Pwedeng ganon, or pwede nga na talagang yung si Franco Mabanta liability na, hindi na asset sa kanila. Siguro sa dami ng mga issues na kinakaharap ng gobyerno ngayon, hindi na sila matulungan ni Franco Mabanta para papanguhin yung pangalan nila. Because itong Franco Mabanta na to, kung makikita ninyo diyan sa PGMN, hindi nito tinitira si Bongbong I remember noong naglabas ng episode si Guanzon tungkol sa magpinsan na yan, gumawa siya ng anong tawag doon, yung open letter kay BBM, at parang pinipraise niya si BBM doon. Pero accordingly behind the scene, itong Franco Mabanta daw na ito, ang daming sinasabi tungkol sa administrasyon. Ang daming mga lihim ng administrasyon na alam naman natin lahat, pero nakasama siya at personal na witness niya
Pero pagka babanatan mo yung si Marcos sa kanyang sa kanyang online platform, siya may-ari. Yan alam mo ito mahirap kapag ang may-ari ng isang network, may mayroong alam mo yun, hindi matino. Oh, hindi ko sinasabing hindi matino si Franco pero imaginein mo kung katulad ka ng SMNI, let's say for example, si Pastor Apollo Kibuloy at saka yung mga pamunuan ng SMNI. Katulad kami kasi diyan sa SMNI, kami binibigyan nila kami ng laya. Kasi technically, kami ay mga anchors ng SMNI pero hindi kami empleyado ng SMNI. Ibig ko sabihin, para kami mga freelance na mga artista, wag mo artista. No? Pero sabihin na natin mga free agent kami. Oo. Tapos kumbaga ang setup kasi ng namin ng show namin diyan sa SMNI is co-production. Ginagamit namin yung kanilang facilities, yung kanilang studio para sa aming show, which is yung Vox Populi, Banateros, di ba? So hindi ibig sabihin noon na empleyado na nila kami or we have to work there 8 hours a day like Monday to Friday, something like that. So special yung aming employment sa kanila at parang ang maganda sa SMNI is binibigyan nila kami ng laya na magsalita kung ano man ang political leanings na amin, kung sino man ang mga gusto naming batikusin, kung sino yung gusto naming interviewin, binibigyan nila kami ng laya. Hindi nila kami parang nire-release na itong posisyon natin. Walang ganun. Kaya kung mapapansin ninyo, nag-iimbita kami hindi lang mga Duterte supporter, pati yung mga non-Duterte na mga personalities kasi ganyan ang isang istasyon dapat walang bias talaga. I mean, alam naman natin na may political bias ang SMNI considering na talagang Duterte 'yan. Pero ang maganda sa SMNI is hindi nila kailangang siraan ang kung sino man, basta kung ano lang yung totoong balita, yun lang yung inilalabas nila. Pag meron silang balita tungkol dito sa nangyari sa isang sitwasyon na ito, talaga nila yan. Yun mismo yung binabalita nila. Hindi nila yan kinakargahan para pasamain ang pamahalaan. Bagamat nakikita naman natin ang panggigipit ng pamahalaan sa kanila, hindi nila hinahayaan na yung kanilang istasyon magamit sa paninira ng pamahalaan ng isang tao. Walang ganun sa SMNI. Ito problema sa ABS-CBN, sa TV5, katulad yan sa Peanut Gallery. Kapag corrupt ang iyong pinuno, apektado pati yung content ninyo. Yung content ninyo makikita mo, talagang may iniiwasan, mayroong political leaning. So, yun ang problema and yun ang kagandahan ng SMNI. Kumukuha sila ng mga magiging kasama nila sa pagbabalita na hindi nila inuutusan kung ano man yung mga dapat na sabihin, gawin, ganyan. Galing. So napaka-importante na itong si Franco Mabanta. Talagang ma-unmask natin kung ano ba talaga siya, sino ba talaga siya. Siya ay isang media operator, social media operator pa yan even before. And ito kung sino yung nasa power, yan yung yan yung didikitan yan kasi importante sa kanya yan kita yan pero mga bossing, noong panahon ni Pangulong Duterte hindi yan nakapasok sa grupo or sa yung mga legitimate na mga DDS katulad niya sila Attorney Trixie, sila Moca, sila Banat Bay, naging part sila talaga ng government under ng Presidential Communications Office, PCO. Ang naging amo nila noon si Martin Andanar. Itong si Franco nagtatry ito na makapasok pero never itong nakapasok sa yung ahensya ng gobyerno ganyan. Hindi siya naging empleyado ng gobyerno, hindi siya nabayaran ng gobyerno, hindi siya nabayaran ng mga Duterte ng sweldo. Hindi katulad kay Bongbong na 2016 pa lang, social media manager na siya ni Bongbong hanggang sa noong 2022, si Bongbong talaga yung sinuportahan niya. But during PRRD's time, dahil nga na ang napakalakas ng clamor kay PRD, pinipilit niyang dumikit. Halimbawa, may mga party, pupunta yan, o may mga gathering, pupunta yan. Pero never na nakapasok ito sa loob ng Kaya makikita mo yung mga pictures niya. Kung compare mo yung pictures niya kay Bongbong versus yung mga pictures niya kay Pangulong Duterte, and there's this one interview pa sila pa nila Falsis, talagang sinabi niya na si Bongbong Marcos is less violent than Duterte. Tapos tinanong siya doon ni Baklang Falsis, sabi, so are you saying that violent si Pangulong Duterte? Sabi niya, yes, definitely. Di ba? Meron ba DDS na ganyan? So pag tiningnan mo yung mga pictures na ipinipresenta ni Auntie Claire, kung hindi mo sa kampanya, sa isang gathering, Christmas party, mga ganon. Hindi katulad kay Bongbong. Kay Bongbong kasi ang dami mismo galing pa sa social media accounts mismo ni Franco na talagang super close sila. Hindi lang super close, hindi sa sobrang close nga nila, pati yung aso kilala na siya.
Nandoon talaga siya sa sa grupo ng mga Marcos. So ngayon, yun nga yung tanong ninyo kay Matibag, pwedeng talagang inilaglag na siya ng administrasyon tapos sinunog pa siya ni Martin Romualdez siguro dahil alam mo na para meron silang kasi ngayon sinasabi nila na ayan dahil dito sa nangyari na ito pupulisin na natin ng social media. So hindi sila man nagde-declare ng martial law pero gumagawa sila ng mga bagay para maghigpit sila magkaroon sila ng reason para maghigpit at i-curtail ang ating freedom of expression. Mamaya maririnig niyo yan. Oo. Pero sige, simulan na natin yung balita. Ano na bang update sa sa balita na ito? Sabi nga nila, sino ba kasi yan? Ito, anuhin natin para makilala ninyo at malaman ninyo kasi bakit importante itong issue na ito. Dinidikit kasi nila sa mga Duterte Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang issue dito? Ang issue dito is itong Franco nanghihingi ng pera kay Romualdez or else ilalabas ko yung video ng corruption mo o corruption ni Romualdez. So whether totoo na nag-extort etong si Franco Mabanta or not, at the fact na nakipag-deal si Romualdez dito kay Franco Mabanta, ibig sabihin meron talagang corruption na naganap. Either way, pag lumabas itong video na ito, makikita natin kung ano ba yung mga ebidensya ng corruption ni Romualdez. Ngayon, ang tanong, anong connect ng mga Duterte dito sa corruption na ginawa ni Romualdez or ni Bongbong Marcos? So hindi ko talaga magets kung ano yung gusto nilang sabihin na idinidikit nila si Franco kay Pangulong Duterte. Ano ang magiging benepisyo ng mga Duterte kung totoo na si Franco ay inutusan nila? Para sirain si Martin, ganun? So sirain mo si Martin, inuutusan kita na gumawa ka ng investigative report patungkol dito sa mga flood control. Anong benepisyo nila Pangulong Duterte at ng mga Duterte family? Even without tapping anyone, nakikita naman ng taong bayan kung gaano ka magnanakaw itong dalawang magpinsan na ito So it doesn't really make sense why si Claire Castro dinidikit ito and grabe to talagang pati yung mga vloggers ni Bongbong talagang dinidikit ito kay Duterte. Pati yung si Mike Tae dinidikit ito kay Duterte. So alam mo na coordinated talaga yung istorya nila na ididikit ito sa mga Duterte. Ang tanong, hindi nila ma-justify bakit kailangan idikit ito sa mga Duterte. Hindi nila ma-justify in a sense na ano ang magiging benepisyo ng mga Duterte dito kung sakali na totoo nga na close sa kanila ito si Franco Mabanta na nanghihingi si Franco ng pera tapos maghahati-hati sila, yung ba yung gusto nilang sabihin? Wala talagang sense na maidikit ito. Pero mas may sense na maidikit ito kay Bongbong kasi nga operator ni Bongbong ito tapos ino-operate nitong operator ni Bongbong si Martin Romualdez. So ibig sabihin etong dalawa, si Bongbong at saka si Martin, talagang naggagapangan na sila. Ngayon, dito naman sa kay Matibag, si Matibag naman kasi ang gusto lang talaga niya, umepal. Ang gusto lang naman talaga kasi ni Matibag, magpakita ng kapangyarihan. Kasi mga ganito, matatakaw to sa posisyon sa pamahalaan. Matatakaw ito sa kapangyarihan, mga ganitong bully ng mga tao. Ganyan si si Boying Rimulya. Ganyan si John Vic Rimulya. Ganyan si Abalos. Ganyan sila, ang hilig-hilig nila magpa-interview. Hindi naman nila trabaho yung magpa-interview. Pero kita nyo, pa-interview, bigyan ng statement. Tapos, yun pa ang pinakamasaklap. Ginagamit nila yung ahensya para gipitin yung... buti sana kung may nakikita naman tayo sa NBI na tinatrabaho nila yung mga ibang nagfe-fake news. Diba? Katulad ng mga lumalabas na fake news ngayon kay Inday Sara na nambato daw siya ng laptop, nagpupunta daw siya sa Hague para magpalaglag. Putang ina naman yan. Ang bobo nyo talaga. Alam mo, ganyan nakapeti at ganyan ka-imburnal yung mga content ng mga vloggers na aligned sa gobyerno. Wala silang makita mali sa mga Duterte kaya gagawa nilang nila ng istorya. Ano yun? Buwan-buwan nandiyan si Inday Sara, buwan-buwan siya nabubuntis. Tsaka bakit dyan pa siya magpapalaglag sa Europe? Ang dami namang punta ka lang ng Quiapo, ang dami nagtitinda ng Cytotec dyan Dami nagtitinda ng mga pamparegla dyan Pag bumili ka, putsang mura-mura. Ba't ka papupunta dyan sa Ba't ka papupunta sa Dahig para gagastos ka pa ng halos 1 milyon para sa pamasahe at hotel para lang magpalaglag? Bobo din Pupunta si Inday dyan para magpalaglag. Makikita nyo araw-araw ini-interview siya ni Alvin and Tourism. Ano yun? Pagkatapos ng interview niya, didiretso siya sa clinic, iinom siya ng Cytotec, ganun. Tangan ng bobobo. Kasi ang matindi, tinatangkilik ng mga bobo din. Ito yung sinasabi ko na hindi fair Kasi kapag ang binabanatan mo, si Bongbong, katulad yan, si Bongbong, may cancer daw, hindi ba? Nung sinabi natin na gano'n, o sinabi nila, Jason sa na gano'n, na parang may cancer, hindi naman naglalabas kasi ng medical bulletin, nakademanda sila, hindi ba? Samantalang itong sinasabi nila kay VP Sara, ano yung mga chismis nila kay VP Sara? May shota daw siya basketball player.
Ito, nagpapalaglag. Alam mo, bakit hindi iniimbestigahan ng ito, ng NBI? Bakit ang iniimbestigahan ng NBI, yung may mga sinasabi lang tungkol sa gobyerno? Yung unang-una sa lahat, ang NBI, kayo yung gobyerno eh. Dapat ang pinoproteksyon na ng NBI, yung mga ordinaryong Pilipino. And also, Inday Sara is part of the government. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi politika yung galaw ng NBI. Hindi mo sasabing hindi politika kasi wala silang tinrabaho na Wala silang tinrabaho na kakampi nila eh. Boss Dada, sino ba si Franco? Di ba sabi mo kakampi nila? So, paano mo sasabihin na hindi... pero ayun na nga ang masaklap noon. Kakampi na nga nila, yung kinuha nila, yung hinuli nila, pucha, dinidikit naman nila sa mga Duterte. Tapos may sinabi pa daw, may nakikita pa akong mga Facebook post na si, Boying Rimulya, kakalkalin daw yung relasyon nitong Franco sa mga Duterte. Diyos ko po, ikulong nyo na si Franco kung may ebidensya kayo. Tapos ang usapan, bakit nyo pa hanapin yung kung ano-ano? Diyos ko po, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili